kasuklam-suklam ang adjective na ginamit naman nila Senator Jinggoy Estrada nang madiskubre at inamin pa nitong kulukoy at wala pang kahihiyan, nag-resign na dapat itong DPWH Secretary na si Bunuan, na alter ego pa naman dapat ito ni Marcos Jr. Mga kababayan, alam nyo ba? Inamin niya na nagkakahalaga sa 9 billion pesos ang ghost flood control projects sa Bulacan. At may pinangalanan na kontraktor na sa pangalan pa lang, alam mo na talaga parang house show talaga. Hokus-pokus at sindikato. Kasi kapangalan niya, ang tahol ng aso. Ang pangalan po nitong involved sa bilyones na ghost project na flood control, Wawaw Construction. Di ba? Nung elementary tayo, nung grade 1, karamihan sa atin ay nagbabasa noon ng Pepe and Pilar at si Bantay, no? Bantay at kanyang tinatawag si Pilar, Wawaw! Wawaw Construction. Sa pangalan pa lang, sindikato na. Mantakin mo 4 billion pesos mahigit ang itinuturo na ghost. Ibig sabihin, non-delivery, non-existent talaga. At hindi po ito nakitaan ng anumang pagkundina o pagka-iskandalo o pagkagalit ang DPWH o ang Commission on Audit. Parang naging normal lang ang reaksyon ni Secretary Bunuan. Nakakahiya, kasuklam-suklam. Mantakin mo, all over Bulacan, mahigit kalahati ng mga bayan sa Bulacan, palagiyang nalulubog sa tubig baha. At may mga barangay pa na halos isang bayan ay 80% ng barangay nilulubog sa baha. No? At ito ngayon ay nabulgar na. 9 billion mahigit po ang ghost flood control sa Bulacan. At may dalawang kontraktor na pinangalanan. Sa pangalan pa lang, alam mong sindikato, ito ay ginamit lang, no, para mapalusot sa bidding at hindi man mangyayari yan kung hindi kasabwat ang DPWH at hindi kasabwat pati ang Commission on Audit. Mantakin mo, ang role lang daw ng COA i-check kung may delivery of project. Hindi na nila role kung tama o hindi ang pagpapagawa sa proyekto kasi DPWH daw yan. At si Secretary Bunuan, makikita mo parang walang emosyon. Baliwala lang sa kanya. Inamin pa niya sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, na 9 billion po ang ghost flood control project. My goodness, these people deserve to be put into firing squad kung mayroon lang. Or kaya ipa-execute sa electric chair kung pwede nga lang, mga kababayan. Kahindik-hindik, kasuklam-suklam, kasula-sulasok ang ganitong kagarapalan, kawalang damdamin na pagnanakaw na nangyayari sa ating bayan at wala kang maririnig na anumang pagkukundina sa opisyal ng gobyerno ni Marcos. Mabuti at binuksan po ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Ito pa, mantakin niyo mga kababayan, ang isang nagngangalang QM Builders naging biglang quadruple A contractor na pwede siyang mangontrata ng 40 billion na worth ng project na nagsimula lang siya, hindi naman natin siya minamaliit pero alam mo talagang sindikato, nagsimula lang sa pasupply-supply ng hardware. Pag sinabi pong quadruple A, ang iyong kapasidad ay pwede kang mag-construct ng mga flyover, kagaya ng San Miguel Infrastructure, kagaya ng Freycinet, ng FF Cruz, ng EEI, ng DMCI, no? Mga Consone, mga Mega World, ganun na po ang kapasidad mo pag quadruple A ka. Halos hindi niya pa ipaliwanag paano siya naging quadruple A, mga kababayan. Ibig sabihin po, may gumagamit sa kanya. Itong si Kirante, no? QM Builders. Sabi ni Senator Marcoleta na pikon siya, no? Sabi niya kanina, wag mong kalimutan, may hawak akong martilyo. Sa susunod na hearing, Senator Marcolita, dapat maso ng hawak mo. Hindi lang mallet, no? Hindi lang wooden mallet. Terrible. As in terrible, mga kababayan. Biglang naging quadruple A
at ang kanyang contracting capacity biglang sirit sa 40 billion pesos. My goodness. Simple explanation, dami ito. Ginagamit ito ng mga politiko at taga DPWH. No, so therefore, kung ginagamit itong QM, sinong sa likod? Ayun. Sinong sa likod nito, mga kababayan? Kasi dapat ito sila ay mapapanagot sa batas. This is plunder. At sa minimum dapat ito sila ngayon ay suspendido dapat ang kanilang mga permit. At bawal muna silang pumasok sa anumang pangungontrata sa gobyerno ng mga proyekto at even other projects. Grabe ang korupsyon. Mahusay si Senator Marcoleta. Sabi ni Bessie Marfa, God-given ang timing na ito. Remedios Alberca, good evening ka Eric, watching from Singapore. Opo, no? Kasuklam-suklam po ang discovery kanina, mga kababayan. Mantakin mo almost all flood control projects, ang formula niya pareho lang. 80% lupa ang tinatambak. Dike, mga revetment or refitting, retrofit ng mga flood control, mga flood mitigating, 80% lupa, 15% lang ang semento, and 5% lang ang bakal. Minsan wala pa. My goodness, hindi po naiiskandalo ang DPWH, no? At ito ngayon ay naipakita natin na ang mga kontratistang ito at mga kriminal na ginagawa nilang pandarambong kasabwat ang DPWH. Kasi ang bidding ginagawa po, kung hindi sa regional office, sa mga district engineering office. At kapag sinabi pong district engineering office, hindi po yan under sa gobernador o sa alkalde, mayor. Under po yan sa congressman. At ang district engineering office po ay redundant, no? Kasi pwede namang gawin ang bidding sa regional office na. Bakit kailangan magkaroon ng district engineering office? Ang district engineering office ay parang contracting at construction group ng mga kongresista sa buong bansa. So malamang po itong QM Builders, dami ito ng congressman na nagpapatupad ng mga proyekto, sila ang nagtatakda ng appropriation at para hindi halata may kontraktor na kumukuha ng project. Na ganyan pong role ni Janet Lim Napoles nang sumambulat ang 500 billion pesos na iskandalo ng pork barrel scandal. Ayun. At ito ay walang ibang pagdududa pa. Plunder po ang kaso nito. At ito pa mga kababayan, maliban po doon sa biglang yaman, may isa pang kontraktor na 3 ang hawak niya. 3 pala ang natukoy, no? At extra super close kay Martin Romualdez. Ito po ang Diskaya family na grupo, ang St. Gerard, St. Timothy at saka Alpha Omega na lumalabas kung hindi dami kasosyo ito ni Martin Romualdez. Mga kababayan, mantakin po ninyo sa sobrang pagkagarapal sa pagnanakaw sa kaban ng bayan sa mga flood control projects at iba pang proyekto, kaya nilang magkaroon ng 100 plus. Mahigit 100 at ito in-interview pa ni Julius Babaw na mga SUV at mga top of the line na mga kotse. Mga Bentley, baka may Rolls Royce pa, no? Mga Audi, ano pa. My goodness, sa kotse pa lang nagkakahalaga na po ng 300 to 400 million pesos ang property. Sasakyan pa lang yon mga kababayan. So kung hindi ito nagnanakaw sa kaban ng bayan, sa pandaraya at kriminal na palusot, sa pandarambong sa flood control project, saan ang galing ito? So malinaw mga kababayan na ito ay sistematiko, koordinado at organisado. Saan nagsisimula po ang pangungurakot na ito? Sa flood control projects, doon po sa Kongreso. At pagkaroon ng mga small committee, mga palusot na grupo nila Saldico, nila Kimbo noon, at mga alipor, sila J.J. Suarez na to, yung grupo nila Dong Gonzales na to, kinakatay nila ang pundo. Tapos, para hindi halata, yung iba may dami, yung iba kasosyo, para hindi halata na sila din ang kumukubra. At ano kaninang naibulgar, pinaka-minimum po 30% ang kickback. At doon sa mga kinatay-katay nila, may 25% pa.
So all in all, 55%. So ang matitira na lang, wala ng 30% for every 1 billion. Kaya pala kaya nilang lustayin ang pera ng bayan sa pagkakaakala nila na hindi ito mabubuksan ng investigasyon. O ito ngayon sa Iloilo City, more than 4 billion din po ang proyekto doon, at out of 4 billion, binabanggit ng alkalde ng lungsod ng Iloilo na si Mayor Raisa Treñas na mga mahigit 600 million ang anomalous at defective, that even Marcos Jr. ay hindi po niya naitanggi ramram na ang mga flood control project sa Iloilo ay pinagmumulan ng malakihang pangungurakot, sapagkat yun nga ang formula. 80% lupa ang component, 15% lang ang semento, 5% lang ang bakal. Partida pa yun ha. Minsan kawayan lang ang ibilabaon. Wow, mga kababayan.